Ingat lang po sa mga litratong ipinupost nyo online at baka pagmula ng mga ito ng kung ano-anong kontrobersya. Katulad na lang ng mag-asawang nananahimik sa Negros Occidental na nung minsan napagdiskitahan. Kaya ba ang prenup photos na ito hindi tinantanan ng netizens? Ang kanilang theme, tropical inspired. Ang bride, naka-swimsuit at ang groom, topless. Ang mga litratong ito, viral ngayon. Umani ng sari-saring reaksyon. Title is, Ngipin sa ngipin para sa pagbukas ng buko. I bet kung magandang babae or pogi yung lalaki, ang caption is, life goals. Tas papuri mga comments, wow, cute couple. This is me. Best! Ito ako in 2 years. This is so us. Ow! Why can't I find someone like this? Pinagtitripan ba ako ng wall ko? Ano tong nakikita ko? Huwag nyo nang ulitin to, palalampasin ko to. Ang daming judgmental, wala namang jowa. Ba't tumakit ng puno? Anong connect? Effort? What's wrong with these photos? It doesn't mean na pangit pag walang edit. And it doesn't mean na pangit pag di sila good looking. It shows here their love and affection to each other. Nothing's wrong about that. Hi, people nowadays. Ang sweet na nasa mga litrato, dito namin natagpuan sa Sipalay, Negros Occidental, sina Noemi at Junjun. Ang una, parang nahiya ako kasi hindi ako sanay eh. Pahubad nila ako sa akyat ng lube. Parang nawala na din. Kasi parang ako sa kanya eh. Nadala na lang ako sa kanya. Oh. Noong August 2013 pa pala, kuha ang kanilang prenup photos sa isang resort dito rin sa Sipalay. At 3 taon na pala silang kasal. Noong nag-photoshoot kami, syempre masaya kami dahil nagkaroon kami ng ganun. Binigay lang nila sa amin bilang regalo na lang din sa kasal namin para maging remembrance na rin namin yon. Kuha raw ang mga ito ng asawa ng tiyahin ni Noemi, isang foreigner at freelance photographer, si Kyle Yeager. Inamin ni Noemi at Junjun na saktan sila sa mga pinagkatuwaan ng kanilang prenup photo. Pero hindi na lang daw nila ito masyadong dinibdib. Saktan din pero okay lang. Mas importante nga masaya lang kami. At saka totoo yun ang aming nararamdaman. Pangatlo sa 6 na magkakapatid si Noemi, high school lang ang natapos niya para makatulong sa pamilya na masukan bilang tindera sa karinderya sa Bacolod. Certified raketero naman daw si Junjun, ice cream vendor at minsan na rin naging security guard. Grade 6 lang ako eh kasi mahirap na kami doon sa sa Murcia kami dati. Kaya stop ako sa pag-aaral. Nahanap ako ng trabaho para makabigay ng konting tulong. Malas daw sa pag-ibig si Junjun. Sa 3 babaeng minahal niya dati, lahat ng mga ito, niloko lang daw siya. Pero nung nakilala daw niya si Noemi, tila nag-slow-mo ang lahat. Si Junjun agad na na-in-love sa dalaga. Kwento pa niya, nung minsang umuwi si Noemi para magbakasyon sa Negros, doon daw niya nakilala si Junjun, na noon bumisita sa kapatid nitong nangungupahan kina Noemi. Una ko palang kita sa kanya, nakagusto na ako. Hindi naman suplada, bait naman. Minsan lang. Una, hindi siya nagbigay kaya sa kapatid ko na lang naghingi ng number. Pero dahil nakatutok daw noon si Noemi sa pagtulong sa kanyang pamilya, dinedma lang nito si Junjun. Hey, ang kulit! Hindi na ako nag-reply, binaliwala ko na, tapos hanggang sa text siya ng text, tapos pag di ako nag-reply, tumatawag siya. Pero hindi nagpatinag ang binata, sinuyo ang dalaga hanggang ang 4 na buwang ligawan, nauwi sa totohanan. Pinakita niya kasi sa akin kung siya kaseryoso, then naman siya, mapagbigay, tapos maintindihin naman siya, tapos yung talagang ayaw ko, hindi niya talaga ipipilit sa akin. Matapos sagutin ni Noemi si Junjun, kaagad nag-alok ng kasal ang binata. Dito na nga sila nagpa-prenup, pero dahil kapos sa pera, sa West muna sila nagpakasal.
Perfect na siya sa akin eh. Ayaw ko na siyang pakawalan, baka pumunta pa sa iba. Ayun. Sa ngayon, meron na silang 2 anak. Pagtitinda ng ice cream, ang hanap buhay ngayon ni Junjun. Madalas daw kapos ang kinikita niyang para sa pang-araw-araw nilang gastusin. Plano namin makapag-aral sila ng mabuti, din makapagtapos, magbigyan ng magandang buhay, yung hindi sila matulad sa amin. Ayaw namin na maranasan nila yung naranasan namin ngayon. Samantala, meron silang mensahe sa kanilang bashers. Yung nakakita tapos i-share nila sa iba, then lalaitin lang din naman. Sana wag nyo na lang i-share kung lalaitin nyo lang din. Gusto nyo talagang maraming manlait sa amin, kayo na lang yung manlait, wag nyo na lang ipakita sa iba. Saka sa hindi nang lait sa amin, salamat. Inspire kayo sa amin, sa mga photo namin. At dahil litrato lang ang meron sila bago ikasal, bilang post-wedding gift namin. Ini-level up ang kanilang prenup shoot. Hinandugan namin sila ng post-nuptial video. Keber nila sa mga basher dyan. Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Napapawi ang bigati, masilayan lang ang iyong ngiti. Okay gandang isipin ang isang mundong puno ng pag-ibig. Isang mundong puno ng pag-ibig. A picture paints 1,000 words. Pero hindi dapat ito dahilan para husgahan ang 2 nagmamahalan, lalo na base lang sa iilang mga litrato.